tanim si Hapon dito sa ilalim ng sakura. Kaya hinarvest ko, sinubukan kong gawing tempura. Ay hello, minasang konnichiwa. Tara samahan nyo kami today's mini vlog. Mga bandang alas 11. Ay nagpunta nga pala ako dito sa Watahan para bumili ng mga itatanim ko ulit na gulay. Alam niyo naman ako mga auntie kapag ganitong gardening season, sinusulit ko ang pagtatanim. Dito kasi sa Japan, maiksi lang ang summer season. Kaya naman kapag taniman na ng mga gulay, sige todo ako sa pagtatanim. Maganda rin kasi yung ganito para makatipid. Bumili din ako dito ng mga bulaklak na itatanim ko dun sa aking mini garden. Isa rin kasi to sa nagpapaganda ng paligid kapag marami mga bulaklak. Ito nga pala yung mga binili ko, may kalabasa, sili, celery at iba pa. Pagkatapos ko magbayad sa counter, ay naglakad na ako pauwi ng bahay. Kanina nga pala, bago ako pumunta sa home center, ay galing ako ng dental clinic. Simula kasi nung napacheck up ako dito sa ngipin ko, magtatatlong buwan na nga, hindi pa rin natapos. Next week, babalik ulit ako para ikabit naman yung fixed bridge. Mga bandang 1:30 naman, ay sinundo ko si Kenshin sa school. Si Kenshin nga pala, nung unang pasok niya sa school, maaga silang pinapauwi, mga 1:30. Pagkatapos ng isang buwan, unti-unti na pong tumatagal yung pasok niya. Kung dati 1:30 yung out niya, ngayon po ay alas 3 na. Bandang alas 5 naman, ay magluluto na ako ng hapunan. Magluluto lang ako dito ng isda. Dito nga pala sa Japan, ganito yung style nila sa pagluluto ng isda. Kung tawagin ay nitsuke. At habang niluluto ko yung isda, nagpunta naman ako dito sa labas para mag-harvest ng wild garlic. Tinry ko lang harvestin tong tanim ni Hapon. Bala ko sanang lutuin at gawing tempura. Napakabango ng dahon na to. Yung amoy niya, bawang na bawang talaga mga ante. Pagkatapos ko mag-harvest, pumasok na ako dito sa loob para naman hugasan. May nakaredy na nga rin pala ako ditong harina. Sasawsaw ko lang, saka ko piprituhin. Sa paggawa ng butter o harina, tubig lang po yung nilagay ko. At dapat hindi masyadong matubig o kaya naman malapot. Para maganda yung pagkaluto dito sa tempura. Sa sobrang excited ko matikman, titikim lang tong si auntie ng konti. Ay, ang sarap. First time ko magluto ng ganitong tempura. Alam mga auntie, sarap na sarap ako. Kapag asin yung nilagay na pampalasa, yung amoy at lasa, para kang kumain ng mani na maraming bawang. So eto na nga po, pagkatapos naman ng ilang minuto, ay tapos ko nang lutuin tong isda. Sa pampalasa nga pala, ang nilagay ko lang dito, toyo, mirin, asukal. Nilagay din ako ng konting tubig at luya. Dahil 4 na piraso to, 2 kay Uncle nung Hapon, tapos tag-isa kami ni Kenshin. Habang nagluluto ako dito, si Hapon at si Kenshin ay bising-bising manood. So bakas, pagkatapos ng siyam-siyam, tapos na ako magluto at maghanda ng hapunan namin. Meron ditong salad, isda, chikuha, tempura, at hindi mawawala itong sabaw namin misoshiru. Tara, kain po tayo mga auntie. Ang sarap. Ang sarap mga auntie. Mas masarap kapag asin yung ilalagay. Ito nga palang wild garlic. Tumutubo lang to kapag spring season. First time ko nga lang din itong lutuin. Hindi ko akalain na ganito pala kasarap. Mag-comment naman po kayo dyan sa baba mga auntie kung merong ganitong tanim dyan sa atin sa Pinas. Gustong gusto ko yung amoy, napakabango, bawang na bawang. Una na nga pala kami kumain dito ni Kenshin. Si Hapon naman ay masama daw yung pakiramdam niya. Si Kenshin, very good. Naubos ni Kenshin yung pagkain niya. Dahil nag-crave naman ako sa natto, kumuha ako ng isa at ito yung uulamin ko. Dati, nung bago pa lang ako dito sa Japan, hindi ko siya gusto at diring-diri ako. Paano ba naman kasi yung itsura, napakalapot. Tapos para siyang anong mga auntie. Pero nung katagalan na, gustong gusto ko ng inuulam. Hindi ko masabi kung anong lasa, pero masarap siya. Ito nga palang natto ay gawa sa fermented soybean. Iba't ibang klase ng flavor, pero ang gustong gusto ko ay yung umeboshi. Papa. So ito na nga si Uncle yung Hapon. Ko umupo na siya para makakain na. Namumula, napakainit tapos parang lalagnatin. Kaya naman itong si auntie, dali-dali kong kinuha yung thermometer para i-check kung may lagnat siya. Okay naman mga auntie, normal yung temperature. Buti na lang walang lagnat si Uncle yung Hapon. Kaso nga lang mainit. Sabi ko sa kanya wag na siyang papasok bukas para naman makapagpahinga siya. Kaso nga lang hindi daw pwede. Dahil alam nyo naman dito sa Japan, kahit na may sakit ka o masama yung pakiramdam mo, kailangan mo pa rin pumasok. Ganyan kaseryoso ang mga Hapon mga auntie. Lalo na pagdating sa trabaho. Kaya naawa din ako minsan dito sa asawa ko dahil puro trabaho. Kaya naman itong si auntie bilang asawa, ginagampanan ko yung role ko bilang asawa niya. Na ipagluto, gawan ng baon, plansyahin yung uniform niya, i-massage siya kapag matutulog na. So ito na nga po, bali pinatikim ko na dito sa asawa ko itong niluto kong tempura. Tuhan nga ni Uncle yung Hapon mga auntie, malapit niya nang maubos. 3 piraso lang ata yung nakain ko. Tapos sa kanya na lahat. O diba nakakatuwa, simot na simot.
Pagkatapos naman namin kumain, ay gagawa ako ng banana smoothie. Yun lang po, maraming salamat sa panonood. Thank you for watching. Sayonara and Darandan Chabi po. Minna bye bye. Tama, Tante.